po sa umagang ito ay dangerous prayer. Sabi ko, Lord, parang ang bigat ng dangerous. Mapanganib na panalangin. Kapatid, kailan ka nanalangin? Yung panalangin na gusto, yung panalangin na parang hindi mo gustuhin ipanalangin dahil para mapapahamak ka. Okay? So may tanong po ako sa inyo. Do you believe God still does miracle? Do you believe? Yes. Naniniwala po kayo? Tama? Naniniwala pa tayo that God still does miracle. Na ang Panginoon po ay gumagawa pa din ng milagro ngayon. But the question is, then why our prayer most of the time is pathetic? Bakit po ang panalangin natin sometimes ay kawawa, nagmamakaawa? Or why our prayer most of the time is playing safe? Ito yung panalangin ko. Kasi pag ito yung panalangin ko, hindi na makikialam ang Panginoon. Pag ito yung ipinanalangin ko, ito lang ang gagawin ng Panginoon. Tama? Pero, alam niyo po ba na ginagawa nating lame o pilay yung prayer life natin nang hindi po natin namamalayan? Or at the same time, ginagawa po nating basahan yung panalangin natin. Ganito, gigising ka ng umaga, mananalangin ka, tama? Pero ang panalangin mo, Lord, maraming salamat sa umaga, ingatan mo po ako, aalis ako ng bahay, ingatan mo po ang aking pamilya, in Jesus' name, Amen. Maganda yung panalangin, tama? It heard, naririnig po ng Panginoon yon. Then another day, ang panalangin mo uli, Ama, mananalangin ako uli, salamat sa umagang ito, samahan mo po uli kami po ay aalis ng tahanan. Susunod na araw, ganun uli ang panalangin mo. Susunod na araw, ganun uli ang panalangin mo. Playing safe. Hindi na nagbago ang panalangin mo, kapatid. Okay? Sabi dito in Matthew 6:7-8, not 8. And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do. Kapatid, hindi lang po ito yung panalangin na sinasabi po nila sa labas na Ave Maria. Na paulit-ulit po na panalangin. Hindi lang po ito yon, kundi ito po yung sinasabi na paulit-ulit kang nananalangin ng parehong salita, ng parehong kaganapan, pero walang nagbabago. Alam niyo, nung binabasa ko po ito, sabi ko, Lord, sorry. Ito na pala ako. Ito na pala yung naging buhay ko na nananalangin na lang ako for the sake na nananalangin ako. But hindi ako nananalangin for the sake that God wants to hear my voice and to hear, na makita yung faith na meron ako doon sa panalangin ko. For they suppose that they will be heard for their many words. Amen. Balik mo doon. For they suppose that they will be heard for their many words. Minsan sa panalangin po natin, may mga mabulaklaking salita na napakahaba ng panalangin mo, pero ang gusto mo lang naman sabihin sa Panginoon ay ang i-bless ka niya. Next. And do not be like them. For your Father knows what you need before you ask Him. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan pa ulit-ulit manalangin. Alam mo yun, hindi mo na kailangan ulit-ulitin yung panalangin mo. Lord, gusto ko ng cellphone. Lord, gusto ko ng cellphone. Lord, gusto ko ng cellphone. Paulit-ulit. Alam mo, minsan naririnig din ang Panginoon sa'yo. Anak, oo, narinig ko. Di ba pag may kausap kayo, tapos paulit-ulit yung sinasabi niya,
Gusto niyong ano? Gusto niyong saktan dahil paulit-ulit naririndi yung tenga niyo sa sinasabi niya? Kung kayo na naririndi sa sinasabi niya, ganun din po ang Panginoon. So kung gusto mo ng cellphone, ganito ang panalangin. Lord, gusto ko po ng cellphone. Samsung A55 5G. Wow. Fully paid. Fully paid. Hindi ko po binigay sa akin. Yun. The next day, Lord, I claim it. By your name, I receive the Samsung A55 5G. Fully paid, binigay sa akin, wala akong iisiping iba. Nakita niyo yung pagbabago? Yes. The other day, Lord, salamat sa cellphone na binigay mo. Hawak ko na, pero hindi mo pa hawak. Amen. But by your faith, Yes. nakikita mo yung pagbabago? Yes. Ng panalangin mo? Hindi mo pa nakukuha, pero tinuturuan ka ng panalangin mo na mas lumalim sa pananampalataya mo para yung panalangin mo nagmamatch doon sa pananampalataya mo. Makalipas ang isang linggo, hawak mo na yung cellphone. Bakit? Hindi dahil nakulitan sa iyo ang Panginoon, kundi nakita niya yung pananampalataya mo doon sa panalangin mo at nananalangin ka ng hindi ng paulit-ulit, kundi ng buong puso. Kasi sabi niya, for your Father knows what you need before you ask Him. Alam niyo po ganito, we serve a God who can do more. We serve a God who can do more than we can ask or imagine. So stop playing safe and pathetic. Ganito, nagpipray po kami ng sasakyan, tama? Nagpipray ka po kami ng lupa ng church, tama? Pero kung ang prayer po namin ay ganito, Lord, bigyan mo po kami ng sasakyan para po sa ikalalago ng iyong ministeryo, para magamit po namin, maihatid namin yung mga member ng church. Amen. Pag ganun po ang prayer namin, paulit-ulit, baka po yung sasakyan, 10 years ba ako dumating? Kaya tinuturo din po sa amin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, kung mananalangin ka, alam mo po yung katatayuan mo. Hindi ka pwedeng manalangin na para kang nagmamakaawa. Pwede kang umiyak, pero huwag kang magmakaawa most of the time. Kasi sabi niya, di ba, bago mo pa lamang hingiin, alam na po ng Panginoon. So, ang kailangan mo maging, alam mo yung confident ka that you will receive it. Pag sinabi mo sa Panginoon, you will receive it, you will stand for it. Kahit hindi mo nakikita, it will happen. Not because it will happen, but because you have a God that He can do miracle. Tama? Yes. Kung naniniwala ka na gumagawa pa din ng milagro ang Panginoon, then why our prayer is still the same? Diba? Hindi ka pa, kunwari ganito, pinapanalangin mo ang iyong mga pamilya na hindi pa nakakakilala. You cry a lot. Iniiyak mo talaga yan sa Lord kasi gusto mong kasama yung pamilya mo. Gusto mong magkasama yung pamilya mo serving Jesus. Pero kung ang prayer mo, Lord, hipuin mo yung anak ko, hipuin mo po yung tatay ko, at dalangin ko na magkasama po kami sa bahay-sambahan. Amen. Paulit-ulit na ganun. Tapos iyak ka uli. Ganun uli yung prayer mo. Baka hindi na ang Panginoon ang sumagot sa'yo. Baka si Satan na. Kasi pati siya nabibingi na din sa'yo. Kasi paulit-ulit na yung prayer mo na to the point na para kang nagmamakaawa lagi. Kapatid, hindi po ganun. Hindi ka ginawa ng Panginoon para magmakaawa lagi. Ginawa ka ng Panginoon para maging victorious. Amen. And if you have believed that you are victorious, then you must stand it. Kailangan mong tayuan kahit na minsan hindi mo nakikita. Kailangan mong paniwalaan kahit na baliktad yung nakikita mo. Kailangan mong tayuan
nakita mo hindi maganda, anong pinaniwalaan mo? Yung nakita mo, hindi mo pinaniwalaan, yung pinapanalangin mo. Tingnan niyo to. Next. A lot of people, ganito ang prayer. Prayer is like buying a lottery ticket. A chance at a life here on earth that's problem-free. Stress-free, pain-free. For others, prayer is merely a sentimental routine like reciting your favorite song lyrics. Repetitive. Like, or a beloved nursery rhyme from childhood, yet others pray only because they feel even guiltier. Alam mo yun, nagigilt ka kasi hindi ka nanalangin. Kunwari, hindi ka nanalangin ngayon, tama? Tapos nire-remind ka ng Lord na manalangin bukas. Hindi ka uli nanalangin. Tapos mananalangin ka, nagigilt ako, hindi ako nananalangin. Manalangin kaya ako ngayon. Yung bang ginawa mong ginawa mo na ang panalangin ay panakip butas doon sa sitwasyon na meron ka. But none of these prayers reflect the life of Jesus. Hello? Hindi po ako galit. Gusto ko lang makuha po ninyo yung puso ng, alam mo yung puso ng pagiging isang Kristiyano na nananampalataya para pag binato ka ni Satan, di ba? Pag binato ka ni Satan, hindi yung pag binato ka ni Satan, ouch! Ay, totoo nga! Sabi ng kaaway, you are not worthy. Yes, it's true. Sabi mo pa, ikaw na yung gumato doon sa sinasabi niya na imbis na nung sinabi niya you are not worthy, nung sinabi niya hindi ka mahalaga, dapat ang binato mo sa kanya, talaga ba Satan? O baka ikaw yung walang halaga? Kasi ako alam ko yung katatayuan ko sa harapan ng Panginoon. Tinawag ako ng Panginoon, alam ko yung kalagayan ko at may halaga ako sa Panginoon. Kasi minsan kailangan nating tumayo doon sa alam mo yun? Sabi nung kanta, di ba? I will stand upon your truth, which is sometimes it's hard to stand in the truth. Ito yung ginagawa ng karamihan, kaya ito na lang ang gagawin ko. Alam niyo, ang prayer natin, most of the time ganito. Rat. Sabi ko kanina, basahan. Alam niyo yung basahan? Di ba kahit labahan mo marumi? Kahit anong gawin mong paglalabas sa basahan, marumi pa din. Hindi na naaalis yung dumi. Ganun po ang panalangin natin minsan. Nanalangin tayo, paulit-ulit, repetitive. Pinalitan mo lang yung isang words. Inalis mo yung isang words, pinalitan mo lang ng other words. Tapos ganun ulit. Marumi ulit. Lilinisan mo lang ulit. Tapos yung prayer natin, predictable and safe. Hindi na nababago. Alam mo kapatid, pag safe ang prayer mo, ako na ang nagsasabi sa'yo, hindi ka lalago. Hindi ka po lalago. Next. And Revelation 3:15 to 16. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So, because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Ilan ang pagpipilian mo dyan? Dalawa, tatlo? Dalawa. Hot and cold. Wala pong lukewarm. Alam niyo, ganito. Sabi nila, pinaintindi kasi sa akin ng Panginoon to eh. Pag Kristiyano ka, dapat dalawa lang.
Either malamig ka or mainit ka. Either nag-uumapoy ka o nawawala ka na sa Panginoon. Yun lang ang pagpipilian mo. Hindi ka po pwedeng lukewarm. Nanalangin ka ngayon, bukas hindi. Nanalangin ka sa susunod na araw hindi. Pag sinabi pong hot, diretso. Nananalangin ngayon, nananalangin mamaya, nananalangin bukas, nananalangin sa susunod na araw, nananalangin araw-araw. Hindi po the other day. Kasi pag every other day ka po nananalangin, that's lukewarm, kapatid. Pati ako natamaan. Kasi hindi din perfect yung panalangin ko. Nananalangin ako ngayon, bukas hindi, tapos mananalangin ako sa susunod na araw, tapos babawi ako sa Panginoon. Akala ko hot ako. Hindi pala, kapatid. Hindi po ako cold. Hindi din ako hot. Lukewarm. Ngayon, inireveal ng Panginoon that I am a lukewarm. Pag dinerecho ko po yung ganong kaparaanan ng pananalangin ko, ng paglilingkod ko sa Panginoon, isusuka po ako ng Panginoon. Biblical? Biblical. Totoo? Totoo. Totoo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, you are hot or cold? Nasa inyo po yan. Kayo ang makakasagot niyan. Huwag niyo pong sagutin sa akin. Kasi that's truth. Paano pag dumating po ang Panginoon at nadatnan ka ng lukewarm? Akala mo sasama ka sa langit, naiiwan ka. Heaven and hell are real. Yes. So the word of God also is real. Amen. So pag sinabi ng Panginoon, He will do it. Kahit na mahal ka pa niya, bakit binigyan po niya tayo ng maraming chances? Anak, ito yung gawin mo. Ito yung salita ko, anak. Ito yung sinasabi ko sa salita ko. Do it! Do it! Do it! Do it! Bakit? Kasi pag bumalik ako, gusto ko kasama kita. Pag bumalik ako, gusto ko madatnan kita. Kaso lukewarm ka. Hindi ka nag-iinit. Hindi ka din malamig. Maapoy ka ngayon, mamaya hindi na. Sabi ko, Lord, nakakahiya. Na nakikita niyo po ako sa harapan, pero may ganun pala ako. Na akala ko hot din ako. Akala ko mainit ako. Akala ko nagagawa ko na yung part ko sa Panginoon, pero hindi pala. Pag sinabi mong hot, dapat consistent ka. Feel mo man o hindi. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Consistent. Araw. Hindi po mananalangin ngayon. Magbabasa po ng salita ng Panginoon ngayon. Bukas hindi. Kasi yung nabasa mo ngayon, hanggang bukas na, hindi. Ang salita po ng Panginoon ay madami. Madami pong pangako ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Sobra pa nga yung 365. Pero ilan na ang hawak mong pangako ng Panginoon? Iisa. Tapos dyan, 316 pa. O di kaya yung Jesus wept. Nakakatawa po. Tama? But that's the truth. It hurts. Pero yun po yung totoo. Alam niyo po, lalo na sa kabataan, no? Kunin niyo to. Hindi ko sinasabing you must apply it agad-agad. Pero kung gusto nyo, kasi kayo ang gagamitin ng Panginoon, that the moment He will come back, the anointing that you have is double. Ganun po kayo gagamitin ng Panginoon. Amen? Amen. So, mamimili po tayo. Hot or cold. Huwag nyo na pong piliin yung lukewarm.
Yung maligamgam na tubig po nakakatulong sa lalamunan, pero pag sobra, nakaka-dry din. Yes. Kaya hindi din po maganda. Okay? So, pili lang tayo sa dalawa. Hot or cold. Wag na po nating piliin ng lukewarm. Para hindi po tayo, alam mo yun, mas masakit kasi yung alam mo yung mas masakit kasi yung alam mo ginagawa mo yung part mo, na akala mo you've done everything for God, forgive the glory that He have. Alam mo yun yung parang binibigay mo lahat na akala mo tama. Pero hindi pala. Kasi hindi ka hot. Kung cold ka kapatid, panindigan mo yan. Pero mag-ingat ka, dahil pag bumalik ang Panginoon, hindi ka din kasama. Pero kung hot ka ngayon, panindigan mo na. Hot sa areang saan? Nagbabasa ng Biblia. Kahit hindi mo maintindihan, magbasa ka ng Biblia 1 chapter a day. It helps you. Alam niyo kung bakit po madaming nai-stress? It's because they don't have the Word of God in their mind. Alam niyo po ba na walang word na stress at depress sa Bible? Pag meron, maniniwala ako. Sabi nila, it happens kasi nasa modern world na tayo, tama? Pero hindi kapatid. Ano man ang stress mo, at ano man ang depression na pinagdadaanan mo, this is the only answer. Yes. Amen. Kapatid, hindi mo mahanap ang sagot sa labas kahit maghanap ka dyan sa pharmacy. Di ba? Pag depressed ka, pag binigyan ka ng gamot, hindi pa nakakatulong. But if you have the word, kahit iisang verse ang hawak mo, bakit parang yung isip mo payapa? Bakit yung isip mo parang, alam mo yun, dinadaan ka na sa baku-bakong daan, but it's fine. I'm okay. Diba? Nakakapag-English ka pa minsan. It's easy. Okay lang yan. Bakit? Kasi yun po yung totoo. Okay? So, meron po ako dito. Ito lagi po ninyong tatandaan. When you pray, hindi ko na po naisulat yan. Pray confidently. Confidently. Bakit? Confidently, daring, faith-filled, recklessly, and dangerous. Bakit? Kasi pag alam ni Satan na yung tindig mo pa lang, bago ka lumapit sa Panginoon, tumatakbo na po yan. Bakit? Kasi alam niya na alam mo yung kalalagayan mo sa harapan ng Panginoon. Kaso ganito po tayo manalangin. Minsan nagdadalawang isip ka pa kung mananalangin ka, tama? Tapos yung panalangin pa natin minsan, Lord, antuyan bilay mo. Dan nyo kami paibulas, tanga paibulas. Bigyan nyo nga kami ng bigas kasi wala po kaming bigas. Bigyan nyo nga po kami ng makakain kasi wala po kaming makain. Masakit, tama? Pero pag alam mo yung katayuan mo, hindi ka pa nagsasalita, baka tumakbo na. Tumakbo na si Satan. Ay, bubukas na naman yung bibig niya. Magtatalsika na naman. Masakit yun. Sabi ng kaaway, bago ko pa maramdaman yung sakit, tatakbo na ako. Kasi alam ko kung gaano ka-powerful yung lumalabas sa bunganga niya. O, diba? Even Satan, alam niya na powerful yung lumalabas sa bibig mo. Ngayon, kung hindi ka confident, alam niya kung ano yung lalabas sa bibig mo. Kaya bakit tinatawanan ka pa niya? Ano ba yung panalangin niya? Baka sabihin pa sa'yo, ng kaaway. Ano ba yung panalangin niya? Parang mas marunong pa akong manalangin sa kanya. Tama? Alam niyo, even Satan knows this. Kaya pag ibinato mo sa kanya at hindi niya nakikita sa'yo, it's atay. Yun ang sasabihin sa inyo ni Satan. It's atay. Parehas lang tayo nagbabasa pero hindi natin ginagawa. So magkakampi tayo. Ngayon, if you have the Word of God and you apply it and you do it,
na kahit nahihirapan ka, you stand for it. Satan! Sasabihin mo pa lang yung word. Wala na. Tumakbo na. Natakot eh. Kasi alam niya yung katatayuan mo. Alam niya na alam mo yung katatayuan mo sa harap ka ng Panginoon. Daring! Pag sinabing daring, walang takot. Di ba, wala kayong bigas ngayon. Kunwari lang, wala kayong bigas, pero may bigas kayo. Kunwari lang. Okay? God! Wala po kaming bigas ngayon. Pero mamaya, I pray and I declare that I receive your provision and I will receive, mamaya, magkakabigas po kami. I don't know how, English, but you will give it to us. Ganun ang panalangin ng may confident at alam ang katatayuan at faith-filled sa harapan ng Panginoon. Hindi yung, wala po kami bigas, Lord. Bigyan mo nga kami bigas. Alam mo, pinapakinggan ka lang ng Panginoon pero hindi niya sinasagot yung panalangin mo. Bakit? Ikaw pa lang, hindi mo na alam yung katatayuan mo. Baka pag binigay sa'yo ng Panginoon, hindi ka pa magpasalamat. Tama? Meron po akong tatlo. Yan. Tatlo na ipapanalangin natin. Three dangerous prayer that we should pray. First, search me. Sino na din ang nakapanalangin na, Lord, search me. Search my heart. Search my mind. Natry nyo na? Tapos nung sinearch ng Panginoon, anak, ito yung laman ng puso mo. Tapos ang reply mo, hindi Lord, hindi yan yung laman ng puso ko. Alam ko ang laman ng puso ko, sinasabi ko sa'yo, Lord. Ako to, hindi ikaw ito. Tama? Yan nyo. Psalms 139, verse 23-24. Ang man of God na nanalangin ng ganito is si David. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Meron pa ba? David wanted to please God. He fought against his anger in order to protect and show honor to the king, yet knowing that his motive weren't always right. Ang motibo mo paglingkuran ng Panginoon, tama? Ngayon, nung nakagawa ka ng maganda para sa Panginoon, yung unang motibo mo napapalitan. Tama? Ang galing ko naman. Nagampanan ko yun. Ako lang to. Tama? Tingnan ulit natin. David surrendered his heart before God and prayed one of the most vulnerable, transparent, and dangerous prayers you'll ever heard. Kasi madami po sa atin gustong maglingkod sa Panginoon. Pero most of the time, the motive of the heart ay hindi na po tama. Noong una, ang motibo mo ay maganda. Kasi gusto mong maglingkod sa Panginoon. Gusto mong gawin ito para sa Panginoon. Gusto mong gawin yan para sa Panginoon, para sa ikakaluwalhati ng Panginoon, para sa ikauunlad ng gawain ng Panginoon. Papagamit ko yung talent ko para maibigay ko yung karapat-dapat na kaluwalhatian sa Panginoon. Gawin, nakatayo ka na. Ang galing ko. Ako lang to. Diba, nagigitara ka, ang galing ko. Imbes na, habang nagigitara ka, "Hey Lord, thank you for this gift. Kasi you give, binigay mo sa akin to kaya babalik ko yung glory sa'yo." Hindi mo man sinasabi na gano'n yung laman ng puso mo, but God knows the motive of your heart. Kaya ang naging prayer ni David ay, "Search me." Kasi di ba naging hari siya? At napakagaling na hari? At tinitingala? Ngayon, sa tingin nyo, hindi ba lalaki ang ulo mo pag ganon?
May times na lalaki ang ulo mo. Lalaki talaga ang ulo mo pag nasa posisyon ka na ng mataas. Pero pwedeng hindi nila nakahalata na malaki ang ulo mo. Kaya nga ang prayer niya, search me, O God, and know my heart. Kasi ganito, Lord, napatawad ko ng silang lahat. I forgive them all. Lord, all. Pagmula noon until today, I forgive them all. Eh ngayon nag-pray ka, Lord, search mo nga yung heart ko. Ano ba yung pinaka nasa ilalim nito? Ano ba yung pinaka nilalaman ng puso ko na hindi ko nakikita? Na ikaw lang yung nakakakita. Ano ba yung motibo ng puso ko? Ano ba yung nilalaman ng puso ko, ng isipan ko? Ano ba yung gusto kong gawin? Na baka hindi nakakapag-glorify sila. Tapos sabi ng Lord, nung ang prayer mo, I forgive them all, kamo, di ba? Eh sabi ng Lord, anak, hindi mo pa pinapatawad si ganito. Kasi sa tuwing nakikita mo siya, tumatakbo ka. O di kaya pag tuwing nakikita mo siya, alam mo yung nag-iinit yung ulo mo? Si katulala. Si katulala mo. Akin, Lord, bakit Lord, sa dami-dami na pwede kong makita siya pa? Anong prayer mo uli? Search me. Tapos sabi mo, search me. Tapos sabi mo sa Lord, I forgive them all. Pero nung nakita mo, yung all nawala. Eh ngayon, ang sabi sa'yo ng Lord, anak, patawarin mo ngayon mismo. Tapos ganito. Alam niyo kung bakit naging dangerous ito? Kasi hindi po basta-basta. Pag pinasearch po natin ang puso natin sa Panginoon, dapat handa din po tayo sa magiging response natin. May example, sabi niya, I forgive them all. Pero nung pinasearch niya yung puso niya sa Panginoon, meron pa pala siyang hindi napapatawad. And then sabi ng Panginoon sa kanya, patawarin mo. Ngayon, ang reply mo, Lord, napatawad ko na. Sabi ng Lord, hindi pa. Sabi mo ulit, napatawad mo na. Mas magaling ka pa kay Lord, kaya minsan, hindi na. Alam mo, minsan, sinabi na ng Lord sa atin, sinabi na ng Panginoon sa atin, eh ayaw nating maniwala. May free will tayo, tama. Kaya minsan hindi tayo pinapakailaman ng Panginoon kasi ayaw nating ipakialam. Eh sabi ng Lord, patawarin mo. Why not your response? Lord, ay hindi ko pa po pala siya napapatawad? Ay hindi ko pa po ba napapatawad, Lord? Okay po. Lord, ito yung nararamdaman ko. Sige Lord, gagawin ko. Patatawarin ko siya. Ngayon din, I pray God, Lord, I forgive her. Kung ano man yung nagawa niya sa akin in the past, Lord, I forgive. Now, hindi pwedeng ganun lang. Magkikita at magkikita kayo. Eh, pag nagkita kayo, dahil sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon, pag nakita mo siya, baka ikaw pa ang lumapit sa kanya. Ganun ang response, kasi pa ang response mo tama. Kaya ililid ka din ng Panginoon doon sa tama. Pag nakita mo siya, uy, si ano yun na? Tapos yung nakaaway mo, yung hindi mo pinapatawad, siya ang mahihiya sa'yo. Bakit? Kasi ikaw nagpakita ka ng kapatawaran, samantalang siya, hindi niya alam kung napatawad ka na niya. But because you obeyed God, dahil doon sa sinasabi ng Panginoon, dahil nagpa-search ka, hayaan mo na ang Panginoon ang kumilos. So, search me. Kailan ka huling nanalangin ng search me? Search my heart, Lord. Search my motive, Lord. Baka hindi ka pa nananalangin kasi ayaw nating ipakorek yung puso natin. The most of the time, akala natin, because we are mapiling po tayo na akala natin na ang emosyon po natin ay tama, but most of the time, ang emosyon po natin ay hindi po tama. Your heart, sabi nga sa Psalms, kung hindi ako nagkakamali, your heart is deceitful. Ang puso po natin ay mapanlin lang. Ang emosyon po natin ay mapanlin lang. Yan, nabubula ko.
Akala mo mahal mo, pero hindi pala. Akala mo napatawad mo, pero hindi pala. Akala mo puti yung nakita mo, pula pala. Kaya lagi po natin ipa-check yung heart natin. Even ako na nandito sa harapan ninyo. Ano bang motibo ko para ibahagi ito sa inyo? Para patamaan kayong lahat? Hindi. Kasi even I pray for this. God, search my heart. Tama ba ang motibo ko sa paglilingkod ko sa'yo? God, ang prayer ko until the end, hanggang sa pagbabalik mo, madatnan mo akong naglilingkod sa'yo. Yun ang prayer ko sa Panginoon. Pero kung ang buhay ko ay hindi ganun, sayang lang din yung prayer ko. So, ang prayer ko ang prayer ko, the whole week, Lord, search my heart. Search my heart, Lord. Tama pa ba yung ginagawa ko sa'yo? Tapos, i-reveal mo sa akin. Sabi ko sa Panginoon, i-reveal mo sa akin kung tama pa yung motibo ko o tama pa yung ginagawa ko para sa'yo. Kasi baka sa tingin ng tao, tama, pero sa paningin mo ay hindi na pala tama. Kasi pwedeng maging tama sa paningin ninyo lahat ng ginagawa kong maganda. Pero hindi pala tama sa paningin ng Panginoon na dapat ang pinag-focusan ko ay yung paningin ng Panginoon, hindi yung paningin po ng mga tao sa paligid ko. Alam nyo, not only, ito, yung next. Not only this prayer difficult to pray, but it's even more challenging to apply. Sabi ko nga sa inyo kanina, huwag mong ipapanalangin kung hindi ka handa. Kasi pag sinabi ng Panginoon na ito ang gawin mo at ipagpipilitan mo yung gusto mo, sayang. And live out, because if you have the courage to pray, then you'll need to exercise the courage to live what God shows you in a plan. Amen. Mahirap magpatawad? Mahirap magpatawad? Mahirap magpatawad? Hindi. Bakit ko nasabi? Pinagdaanan ko, kapatid. Dumating po ako sa point na ayaw ko na silang makita. I will never forgive them. Lumabas po yan sa bibig ko. But God lead me in His Word. Then, unforgiveness fades away. Bakit? Hindi po kasi ako alam mo yun, hindi ako nag-focus sa nararamdaman ko. But God lead me to this. Prayer and Bible. Masisira ang buhay mo pag nagbasa ka? Hindi. Masisira ang future mo pag nagbasa ka? Sagutin niyo ako. Hindi din. Gaganda ang buhay mo pag nagbasa ka? Yes. Sigurado kayo? Hindi lang sila sigurado. Marireach mo yung goal mo sa future mo pag nagbasa ka. Tama? Yes. Amen. Then start reading today. Kasi alam niyo, dumaan po ako sa part ng unforgiveness. Masakit kung masakit. Masakit po kung masakit. But God heal me by His Word. At alam niyo po ang tinuro sa akin ng Panginoon? Love them. At yun po ang pinakita ko. Love them. Hindi po ako nagpapanggap that I love them. Kaya ako po nagagawa yun because of His Word. Without His Word, I cannot do that. I cannot forgive. I cannot love them. At baka hindi ko po sila makita. Lahat ng mga hindi ko napatawad. Baka ayaw ko silang makita kasi pag ako po ay nasaktan, huwag ka pong magpapakita sa akin, baka masakal kita. Ganun po ako pag hindi po ako nagpapatawad. But God, teach me. Tinuruan po ako ng Panginoon magpatawad by His Word. So, ang tanong ko po, are we ready? Ano bang na-search ng Panginoon yung puso natin? Amen? Amen.
Next, number 2. Number 2 is the most painful. Kung ang break ay mahirap na, ang pinakamahirap ay kung ang search ay mahirap na, the most painful is break. Diba, pag naghiwalay kayo ng girlfriend mo at ng boyfriend mo, ouch, hindi ka kumakain ng 1 linggo, 1 buwan, nangayayat ka na't lahat-lahat, hindi ka pa binalikan. Tama? Breaking is the most painful thing that happened in your life. Ngayon, ang sabi, dangerous prayer. Ang panalangin mo dapat, Lord, break me. Babaliin ka ng Panginoon. Ngayon, sinong matinong tao ang mananalangin ng ganito? So, break. Mahirap po. Ito ang pinaka-most painful na hindi mo gugustuhin ipanalangin. Kunwari ganito, Lord, break me. Tama? Tapos, nung pinanalangin mo yung break me, yung buhay mo na maganda, biglang naghirap. Yung future mo na maganda, nawala. Parang malabo, no? Parang ang hirap. Kasi parang, ang gusto ng Panginoon sa'yo, pabulusok. Maganda ang future ng Panginoon sa'yo. Pero sinabi din niya sa kabilang banda na kailangan mo ng breaking. Tingnan nyo. It's fine to pray for safety and blessings. But instead of just asking God to keep us safe, give us more, and protect our life, we may have asked God to break me. Ano yung isang bagay na until now, hindi mo pa ibinibigay sa Panginoon? Na ayaw mong pabali, ayaw mong pabasag sa Panginoon. It is your phone, it is your family, it is your boyfriend or your girlfriend, or it is yourself. Hindi ko sinabing basagin, kailangan itapon mo yung cellphone mo, Hindi. Ang gusto kong sabihin, yung bang ipanalangin mo na doon sa area na hindi mo maisuko-suko sa Panginoon, hayaan mo na baliin ka ng Panginoon, pinuhin ka ng Panginoon, hanggang yung maging buhay mo ay naging susunod-sunuran na lamang sa Panginoon. Na yung phone mo, sometimes, tanong ko, yung phone po ba natin nakakapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon? Baka kung ano-ano nang sinearch mo dyan. Imbis nang sinesearch mo ay Bible verse, kung ano-ano nang search mo. Yung family mo, alam mo yun, gusto ng Panginoon, alam mo, ang pinakagusto ng Panginoon, a family that serves the Lord. Ngayon, hindi mangyari. Bakit? Una, hindi makita sa'yo ng pamilya mo. So, kailangan nating panindigan lahat. What are we losing by clinging to our comfort zone? Gaya ng tanong ko sa inyo kanina, ano yung pinahawakan mo na until now hindi mo maibigay sa Panginoon? What are we missing out on because we're so committed to avoiding pain and discomfort? Sino dito na ayaw masaktan? Sino dito ayaw lumabas sa comfort zone? Alam mo ba na pag hindi ka nasasaktan, hindi ka lalago? Bakit? Marirealize mo ba na nasaktan ka kung hindi ka nasaktan? Marirealize mo ba na yung sakit na naramdaman mo ay ang magpapabago ng pananaw mo sa sarili mo at sa buhay mo? Ngayon, kung wala kang nararamdaman na pain, kung ayaw mo ng pain, ibig sabihin, ayaw mo ng paglago. Kung ayaw mo ng breaking, it means, ayaw mo ng mas malaking blessing.
Kunwari, so break up. Nag-break kayo ngayon. Di ba pag nag-break kayo, hahanap ka ng mas better? Yung hindi na mangyayari yung nakaraan? Yung hindi mo nagagawin yung nakaraan? At mas magiging better ka doon sa susunod? Tama? Ngayon, pag hindi mo naranasan yon, paano ka magiging better sa susunod? Or pwede ding, kung sino yung binigay sa'yo ng Panginoon ngayon, at dumadaan yung relasyon nyo sa breaking, hindi nag-break up, breaking, inaayos ng Panginoon yung relasyon yung dalawa, na parang hindi kayo nagkakaintindihan, lagi kayong nag-aaway. That's part of relationship. Ngayon, para magkaayos kayo, may nag-aayos bang maayos? May inaayos ba? Kunwari yung aircon, hindi naman sira, tapos kakalkalin mo. Di ba hindi? Ang aayusin mo lang naman yung sira. At itong sinasabi ng Panginoon. Kaya kita dinadaan sa breaking. It's because I want you to be better. Hindi para maging bitter. Matthew 16:25. Tignan nyo ah. For whoever wants to save their life will lose it. Kapatid, kung hanggang ngayon ayaw mong bitawan yung pinapabitawan sa'yo ng Panginoon, huwag kang magtataka. Kung mawala ka sa Panginoon. O mawala yung relasyon mo sa Panginoon. For whoever wants to save their life, gusto mo kasing isalba yung sarili mo, kaya ikaw na yung gumagawa ng paraan. Panginoon, ito yung paraan ko, makisama ka. Pero paano pag mas maganda yung Panginoon, mas maganda yung plano ng Panginoon? Ngayon lang, ang plano ng Panginoon na idaan ka sa breaking. Tapos nung ginaan ka sa breaking na akala mo hindi mo kaya, and now, pag tinitan ka ng tao, parang may kakaiba sa'yo. But whoever loses their life for me, pero yung mga sumusunod sa akin, pero yung mga ibinibigay ang buhay sa akin, pero yung mga sinusunod yung gusto ko, they will find it better. Mas maganda pa. This may sound appealing at first glance. Kasi breaking. Sinong matinong tao ang mananalangin ng breaking? Pero ang sabi kasi, why not? Kasi most of the time, you ask, Lord, pahingi, Lord, ibigay mo sa akin, Lord, gusto ko nito, gusto ko niyan. Pero nanalangin ka na ba ng Lord, ano yung gusto mo na ibigay ko sa'yo? Para masunod ko naman yung gusto mo. Hindi yung gusto ko na lang lagi ang nasusunod. Kayang ibigay ng lahat. Kayang ibigay ng Panginoon lahat ng gusto mo. Kapatid, He is a God of miracle. Pero most of the time, kailangan din natin ng breaking para lumago. Para mag-mature. Para ma-realize yung mga bagay na hindi natin nare-realize. Ako nga sabi ko, Lord, dumaan na ba ako sa breaking? Dumaan na po ako sa breaking. Last year. Kaming mag-asawa. Ito po yung pinakamasakit na breaking na pinagdaanan po namin. But because, alam mo yun, hindi kami iniwan ng Panginoon doon sa, alam mo yun, ang maganda kasi sa breaking ganito. Nung dumadaan ka sa breaking, akala mo mag-isa ka. Pero hindi mo alam, inuunahan ka na pala ng Panginoon. Kasi doon sa breaking mo, alam niya na hindi mo kakayanin. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, nauna siya. Kaya yung, alam mo yun, yung mga daan na dapat hindi mo daanan, inililipat
break me. At nai-excite ako sa breaking. Hindi dahil, hindi ko alam kung ano yung pwede kong pagdaanan doon sa breaking. But I know kasi na after that breaking, God is with me and I know that my anointing will be doubled. And my victory will be doubled. Amen. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, normal pa ba ako? Kasi nai-excite ako sa breaking. Imbes na matakot ako sa breaking. Kasi babaliin ako uli ng Panginoon. Idadaan uli ako ng Panginoon sa area na baka hindi ko kayanin. Pero hindi eh. Tinuruan na kasi ako ng Panginoon. Alam niyo ba na ang testing, pag dumaan, madidistinguish mo kung bumalik o hindi. Kunwari, may pinagdaanan ka ngayon, tama? Tapos doon sa pinagdaanan mo, akala mo na-overcome mo. Pero nung na-overcome mo, parang walang nagbago sa'yo. Kapatid, hindi mo na-overcome yun. Dumaan lang, babalik uli yun sa'yo. Hanggang sa ma-overcome mo. Ngayon, pag may dumaan sa'yo, at na-overcome mo, another level will happen. Another level will waiting for you. Mas nagmamature ka. Mas lumalago ka. Ngayon, kung yung problema mo at yung testing mo paulit-ulit, kapatid, stagnant ka. Hindi ka lumalago. Level 1 ulit. Super Mario. Di ba ang Super Mario may level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ganun din sa buhay. May level 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngayon. Saan level ka na ng pananampalataya mo sa Panginoon? Level 1 pa din ba? Kapatid, hindi pwedeng ganun. Kaya nga ang prayer dapat natin mas nilalaliman natin. Bakit? Kasi kung atat sa Satan na makuha ka niya, dapat mas atat ka na lumapit sa Panginoon. We are in the modern world. Nasa modern world na tayo. It happens there, it happens here, lahat nangyayari. Tapos ang sasabihin mo, okay lang yan kasi ginagawa ng lahat. Kapatid, hindi naging okay ang kailanman, hindi okay sa harapan ng Panginoon. Amen. The word of the Lord always is stand kahit pagbali-baliin mo ang mundo. Hindi pwedeng ang salita ng Panginoon ang babalik. Always stand for the truth kahit masakit. Kahit iwanan ka ng lahat. Kasi iiwanan ka talaga ng lahat pag nag-i-stand ka sa truth. Kapatid, iiwanan ka ng lahat. Baka nga kahit pamilya mo, kung ano yung kinatatayuan mo, iiwanan ka. But always remember that if you will stand in the truth, there's only one person na hindi ka iwan, which is God. So ano gusto mo? Kasama mo ang mundo o kasama mo ang nag-iisang Diyos? Doon ka sa nag-iisang Diyos. Kasi you know that He is powerful. He created you and me. He created this world. Eh yung katabi mo, anong kayang gawin yan para sa'yo? Baka nga pag dumating yung panahon na ipagkanuno ka niya, gagawin niya para lang masalba niya ang sarili niya. Alam nyo, breaking, hindi madali. Pero kung gusto mo ng mas malalim na pagkakakilanlan sa Panginoon, and pray for it. That sounds painful at best and miserable at worst. But it's in the giving of our lives that we find the true joy. We find, alam nyo, kaya ako na-excite sa breaking because the true joy. Hallelujah. True joy that I've never felt in my life in this world. Kapatid, yung joy na naramdaman ko lang sa Panginoon nung dumadaan ako sa breaking.
Akala nyo madali lahat. Hindi madali. But, alam mo yun, nung hindi madali, nakakayanan mo because you have a God. A God na kung saan tatakbuhan mo. A God na kung saan lalapitan mo. Alam mo yun, Lord, masaktan uli ako. Ang sakit-sakit ng ginagawa nila. Ang sakit ng sinasabi nila kahit hindi totoo. Gusto kong kumante. But God said, no, wala kang sasabihin na kahit isang salita. Diba madalas gusto natin gumante? Ganti tayo kasi ginawa nila sa atin. Diba? Breaking! Pero magaling ang Lord. Inaayos niya lahat. And then, until I found it, the true joy. Only in God. Rather than pursuing our will, we surrender to His instead of trying to fill our lives. Tissue nga. Thank you. Okay. Instead of trying to fill our lives with all that we want, try to empty ourselves. Empty. Lay it out. Bigay mo lahat sa Lord. Luhod mo lahat sa Lord. Suko mo lahat sa Lord. Kahit na yung mga bagay na hindi mo alam kung anong gagawin mo, suko mo sa Lord. Ibigay mo lahat sa Lord. That's it. Wala nang kailangang iba. Hindi mo na kailangan magpaligoy-ligoy pa na ganito na ganyan. Ibigay mo lahat sa Lord. And the last, send me. What if instead of asking God to just do something for us, we prayed a dangerous, self-denying prayer of availability to our Heavenly Father? What if we prayed perhaps that the most dangerous prayer of all, Lord, send me. Send me. Nung pinag-pray mo ang send me, pinadala ka ng Panginoon sa Afghanistan. Kasi anong prayer mo? Send me. Alam niyo, in Isaiah 6:8, Isaiah 6:8, then I heard the Lord asking, whom I send as a messenger to these people, who will go for us. I send. Here I am. Send me. Alam niyo kung sino nagsabi niyan? Isaiah. Si Isaiah. The most dangerous prayer of all. Bakit? Kasi when you pray, paano pag sinabi ng Panginoon, isisend ka niya sa lugar na ito, anong gagawin mo? Tapos pag sinend ka ng Panginoon, paano pag nung sinend ka ng Panginoon, hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam ang kasama mo, anong detalye na mangyayari, kakayanin mo ba o hindi. Naiintindihan niyo yung send. Kumbaga, kunwari sabi ni Pastor, punta ka nga ng Dagupan. Ang sinabi lang ni Pastor, pumunta ka ng Dagupan. Pupunta ka? Baka magdalawang isip ka kasi ano gagawin mo sa Dagupan. Diba? Kaya, siya most dangerous prayer. Kasi sometimes, hindi mo alam kung ano yung pwedeng ipagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi mo alam kung sino yung pwede mong makasama. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Hindi mo alam kung anong dadatnan mo doon sa pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Hindi mo alam kung, alam mo yun? Pero sabi ko, Lord, send me. Send me sa kung saan mo gusto. Hindi ko alam kung ano yung gusto mong ipagawa sa akin, but Lord, send me. And I will do it. And I will be ready to do it. Isaiah didn't ask for anything. Nung sinabi ng Panginoon yon, Isaiah didn't ask for anything.
And he didn't ask God where or when or what would happen. This is why this prayer is dangerous. Kasi pag sinend ka ng Panginoon, minsan ang Panginoon hindi niya sinasabi ng detalyado yung pupuntahan mo. Hindi niya sinasabi ng detalyado yung gagawin mo. At hindi niya sinasabi ng detalyado yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Ganon siya. Ganon yung part na yun. Kaya siya naging dangerous. Pero sa atin kasi minsan, pag sabing pumunta ka ng Dagupan, pastor, ano pong gagawin ko doon? Pastor, ano pong sasakyan ko? Pastor, saan po ako bababa? Ano pong bibiliin ko? Ano pong dadaanan ko? Sino pong makakasama ko? Minsan pag sinan ka ng Panginoon, Lord, maganda ba doon? Okay ba doon, Lord? Kakayanin ko ba, Lord? But Isaiah didn't ask for that. Nung sinabi sa kanya ng Panginoon, alam niyo ba na napakahirap na naging role ni Isaiah? Kasi siya yung naging messenger ng Lord to Israelites, which is alam mo yun? Napakahirap kausap ang mga Israelites. Hindi nakikinig, stubborn, matigas ang puso. Alam mo, minsan kung ikaw siguro yung sinabihan kunwari sinabihan ka ng pastor mo, anak, kausapin ka halika dito, sabihin mo nga kay Giselle, yung ganito, yung ganyan. Tapos hindi nakikinig yung sinabihan niya, babalik uli sa'yo. Tapos, anak, sabihin mo ulit sa kanya, ganito, ganyan. Di ba ikaw na messenger, mananawa ka? Lord, hindi naman siya nakikinig eh. Hindi naman siya nakikinig. Sayang lang lahat ng sinasabi mo. Lord, hindi naman na ginagawa yung sinasabi mo, sayang lang. Alam niyo kung sumuko si Isaiah sa pagiging messenger niya? Sa tingin niyo, mangyayari ba yung plano ng Panginoon sa Israelites? Hindi. Kaya minsan, God send you, not for your own sake, but para maging blessing ka sa iba. Dapat ganito ang prayer natin sometimes. God, send me. Use me. I'm not asking for details. I don't need to know the benefits. Or if it will be easy, or if I will enjoy it. Because of who you are, my God, my King, my Savior, I trust you. Because you are sovereign over universe, I surrender my will to you. Every part of me. Take my hand, take my eyes, take my mouth, my ears, my heart, my hands, and my feet, and guide me toward your will. Pero most of the time, ang prayer natin, Lord, pengi ito, pengi nun, pahingi. Lord, ingatan mo kami. Make us safe, always. Pero lalalim tayo. Dapat sa pananampalataya natin, mas nilaliman natin ang pananalangin natin. Alam niyo ba na only Christian believer saved who accept Jesus lang po ang pinapakinggan ng Panginoon na nananalangin. Hindi po lahat ng nananalangin ay pinapakinggan po ng Panginoon. John 9:31. Hindi ko alam kung andyan. We know that God does not listen to the sinners. He listens to the godly man, does His will.
Lahat po tayo sinners. Pero ang gusto ko pong sabihin, yung mga hindi pa po tumatanggap sa Panginoon. Sorry to say. Pero baka hindi po pinapakinggan ng Panginoon ang panalangin po ninyo. Kasi sabi niya, only the godly man who does my will, who feared me, at who accepts Jesus. Kaya minsan kahit anong panalangin mo po, bakit hindi nangyayari yung pinapanalangin mo o walang pagbabago sa panalangin mo? Kasi baka hindi mo pa po na-accept si Jesus as your Lord and Savior. Kasi baka ibang Jesus po yung tinatawag mo. So mamaya, gagawin uli natin. We will accept Jesus as our Lord and Savior so that we know our right. We know our stand pagdating sa prayer. Na para pag nanalangin ka, alam ni Satan na pagmamayari ka ng Panginoon at hindi ka niya pagmamayari. Grabe yung pribilehiyo, tama? Alam niyo din po ba na lahat ng pangako ng Panginoon ay hindi po para sa lahat? Only for the Christians who accept Jesus Christ. Kaya minsan hindi maintindihan po ng ibang tao ang salita ng Panginoon because they didn't accept Jesus Christ. But if you accept Jesus Christ, siya mismo ang magtuturo kung ano ang sinasabi po ng Biblia. Last, Hebrews 4:16, we don't have to approach timidly or feel awkward pag lumalapit po tayo sa Panginoon, pag tayo po ay nananalangin. We can come before Him with confidence, assurance, and boldness. When we pray this way, then we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, when you pray, stand firm, confidently, daring, recklessly, faith-filled, and dangerous. Tama na yung panalangin natin na play safe. Panalangin na paulit-ulit. Panalangin na okay na yan. Panalangin na hindi nagbabago. Ngayon, mas lalalim tayo sa panalangin natin. That every demon na kinuha yung buhay natin, dapat lumayas na. Dapat maitapon na. Okay? Your prayer matters. How you pray matters. What you pray matters. Your prayers move God. See? Your prayers move God. Your prayers move God. Does mean you have the authority and you have the power that Satan has not. Amen? Amen. So makapangyarihan po tayo. Makapangyarihan ka sa harap ng kaaway. Kung ang ginagawa ng kaaway sa buhay mo ay para kang nagiging sunod-sunuran sa emosyon mo, nagiging sunod-sunuran sa ginagawa niya sa pamilya mo, na parang bakit ganito yung pamilya ko, bakit hindi nagbabago yung pamilya ko, now it's time na mabago yun. Because you will stand firm. The prayer of search, the prayer of breaking, and the prayer of send. I'm not asking you to pray it today. Kasi kung hindi po kayo ready, baka magulat po kayo pag dumaan. Pag dumating yung search, pag dumating yung breaking, at dumating yung send me. So pray it if you are ready. But now, alam mo, we will do something for God.